Ng paligoy-ligoy pa, ipakilala natin ang ating panauhin ngayon sa ating pagbabalik. Si Yorme, dating Mayor Isko Moreno ng lungsod ng Maynila. Yorme, magandang umaga sa iyo. Hi, good morning sa iyo, Mr. Secretary. Cesar lang ho. At sa ating mga kasama dito sa DCRH, ay magandang umaga sa inyo at sa lahat po na nakikinig sa buong bansa, sa buong mundo at lalong-lalo na sa mga batang Maynila. Sa aking mga minamahal na lolo't lola, magandang umaga po sa inyong lahat. Namimiss niyo ba ang pakikinig sa drama ng DCRH? Oo. Nung araw, si Matar, Gabi ng Lagim. Kasi nung araw, transistor lang talaga eh. Transistor. Dahil, alam mo, cheap nung araw siyempre hindi naman kami maka-afford ng TV. I think ganun din yung mga kapitbahay namin nung araw. Kaya lagi kami naghahanda ng ever ready. Yung bateryang malaki para sa transistor namin. Dahil ang tanging kukuhanan lang ng balita nung araw na on time at as bilang nagaganap, no? Yung parang nasa nangyayari ka doon sa sitwasyon talaga yung mga radyo. At that time yung nanay ko nakatutok lagi sa DCRH. Pagkagabi na, pagka patutulugin na ako, isasalang yan Gabi ng Lagim di matatakot matatakot kang lumabas. Tulog ka na. Alright, yun yung mga panahon na yun. Nung panahon na yun hanggang ngayon, kumusta ang Maynila? Design pa rin ho ba? Okay naman. Siguro, yung buhay ng tao, marami pa rin tayong mga kababayan sa lungsod na... Marami pa rin natatakot sa gabi? Uy, alam mo, Cesar, Secretary, yan ang ikinakabahala ngayon ng mga taga Maynila. Sa pag-ikot-ikot ko, no? Kasi lagi na namang laman ang Maynila ng news outlet sa telebisyon at radyo pagkagabi. Dala ng mga nangyayari sa Top Avenue, sa Calao, sa Arten at sa iba't ibang sulok ng Maynila na nagbabalikan itong mga tolongges na hold-upper, snatcher, jumper, yung mga umaakyat sa truck. Even the Senate was their attention were caught, no? Na inimbestigahan pa sa Senado yung sitwasyon sa Arten. Na nababahala yung mga taga Maynila na tungkol dyan sa mga nangyayaring krimen. Peace and order. Yung peace and order situation talaga natin. Naalala ko nung mga panahon ninyo, linggo-linggo may pinepresenta kayo ng mga nahuhuli. Anong objective noon? Well, yung kasi we have to create certainty, no, in government. Not only siguro in Manila but bilang pangkalahatan, no, na mga mayor, no, na sa buong bansa, na you have to create certainty in order to make an impression to our law enforcement agencies or uniform personnel na nasa prioridad mo yung pagbibigay ng kapanatagan ng pamumuhay at paninirahan sa iyong nasasakupan. That's very important that if somebody created or yung nag-commit ng krimen, dapat malaan ng tao, makita ng tao na itong mga taong ito ay mahuhuli ng alagad ng batas. Alam ng tao na pag ginawa nila sa Maynila nung araw, ay talagang papapanagutin namin sila kahit saan sila magtago. In fact, Chief, naalala mo noon na hinuhuli natin yung mga suspect. Nagtatago yan sa Palawan, Cotabato, Pangasinan, Bulacan, Cavite. Hinahabol natin yan ng SMART o yung create natin na Special Mayor's Reaction Team, no, na pinamumunuan ni Colonel Ibay dati, na talagang sinasabihan ko yan kahit sila sa monte na hulihin, papanagutin. Saan man sila nandoon? Saan man sila nandoon. At saan man sila nagtatago. Yes. It costs money, but it's one way of saying na
hindi ko kayo mapipigilan gumawa ng krimen, no? Mahirap bantayan. Malaking challenge siya. But we assure our people in Manila na hindi, basta ginawa nyo dito, ang ikamamatay ng kriminal, puyat. Talagang hindi natin patutulugin ng mahimbing yan. At sa tulong naman ng Manila Police District, no, at sinasabi ko naman sa kanila, hanggat kaya nyong kalawitin ng buhay, kunin nyo ng buhay at papanagutin natin sa mata ng batas. Sa loob ng husgado. Kaya yan pinipresent natin every week. Anong mensahe noon para sa mga negosyante, sa mga residente ng Maynila? Well, una, yung mamamayan ng Maynila. No, that natutulog ka sa hating gabi, alam mo may gobyerno pa sa kalsada. Alam mo na may pamahalaan pa na nagtatrabaho para sa iyo. You'll have this kind of peace of mind na may gobyerno. Sa mga negosyante naman, ito naman, makikita nila that there will be certainty of rules. Na if somebody, any John, Does, and Mary who committed such crime, ay talagang mananagot sa Maynila. Iyan naman, yayabong ang hanap buhay. Malalago ang paghanap buhay. Tapos, yun naman ang makapagbibigay ng oportunidad na trabaho sa ating mamamayan. So, it goes to sa mamamayan, yung pakiramdam nila, yung anak ko mag-uuwi galing ng UST, pauwi sa bahay, panatag ang kalooban niya na yung magulang, alam niya yung anak niya hindi mabibiktima ng mga tolongges. The same thing in Top Avenue because that two area, dalawa tayong school community, the Sampaloc area at saka yung dito sa may Lasal area sa south of Manila. Puro yan, school community. Marami diyan talaga mag-aaral. At madalas sa hindi, ang nabibiktima talaga ay mga bata. So that gives peace of mind sa mga magulang. At the same manner, sa mga negosyo, yung mga goods or tindahan nila ay hindi naapektuhan. Nakapaghanap buhay sila ng payapa. So lalaki lalo ang tiwala at pag lumaki ang tiwala, palalakihin nila ang negosyo at ang magiging epekto niyan, magkakatrabaho ang tao sa lungsod ng Maynila. At the same manner, ang bottom line, pag marami silang benta, mas maraming buwis. O pag mas maraming buwis, mas maraming serbisyo. So, biri mo, Sek, isa lang ang ginawa mo. Yung epekto malaki. Multiple. Oo, multiplier effect niya sa ating syudad. Yung issue minsan sa paggugobyerno ay consistency. Yung bang weekly na ipinaparada nyo, yung mga sa lingwahe ninyo ay nakakalawit at yung parang kayo lang yata yung nakagawa na buong presinto. Tinanggal ninyo sa pwesto sapagkat sa isang pagkakamali na sa tingin ninyo ay dapat wag nang pamarisan at yung mensahe ninyo ay buong presinto ang tinanggal ho ninyo. Anong nagbunga noon? Ako naman ay naging tapat sa Manila Police District. Sinabi ko sa kanila yung mga bagay na tolerable at hindi tolerable. Sabi ko, basta tayo one strike policy. If somebody did not do their job, hindi nila ginawa yung kanilang tungkulin at naaktuhan ko yung ako mismo. Kasi ako mismo talaga umiikot sa presinto, sa PCP o sa amang lugar. Even sa kalsada, no? Pati traffic enforcer. Pagka minsan, alam mo, secretary, nagpapalit ako ng kotse. Pumaparada ako sa isang kanto na halimbawang inirereklamo ng taong bayan para mapatunayan ko yung reklamo ng taong bayan, ako mismo ang nagkukubli at inaabangan ko kung talagang i-commit yung pangungutong. At awa ng Diyos, marami akong nahuli at talagang totoo yun, Chief. You're fired. Wala nang ifs and buts. Because ako na mismo ang gumawa. That will create and send a message
to other enforcement unit, whether traffic enforcer or uniform personnel, na we have to do our job. Sinusweldohan tayo ng taong bayan. Para consistent kayo rito. at nangyari yan maraming beses. Yes, consistent tayo every week. In fact, may mga insidente pa noon na Secretary, pag nagba-viral due to voluntarism ng mga mamamayan, no, na nagbibideo, at pag napadala sa amin yon, we made sure a day or two kailangan makalawit yung suspect na yon. Parang disarray operation tulong, action agad. Dapat mabilis talaga kumilos kasi Manila is a very challenging city, no? There is about 2 million nighttime population and about 3 million daytime population. Hindi pwedeng ang alkalde nasa opisina lang. Ay, hindi po pwede. Hindi po pwede, Sec. At Alam hindi mo, pwedeng papogi-pogi lang. hindi talaga. Kailangan mo ng puhunanan ng puyat, pagod, extra effort. At dapat internal na nasa iyo yan, hindi pwedeng balat kayo yan. Hindi pakita lang yan dahil sa... Kailangan diba? gustuhin mo. Dahil gustuhin kailangan mo. gustuhin mo. Kasi I have to be honest to our listeners and viewers na hindi siya madali physically. You have to love it. Kailangan gustuhin mo eh. Kailangan mahalin mo eh. Kasi kung hindi mo siya magagawa ng natural. So para bang papetiks-petiks lang. Alright, hindi masyadong napansin ng marami outside Maynila. Sa kauna-unahang pagkakataon since 2014, sa panahon ninyo, ang lungsod ng Maynila ay nakakuha ng Good Financial Housekeeping Award. Anong ginawa ho ninyo? Kasi nung mag-assume ako Sec ng office as mayor, nailathala na talagang wala akong inabutan na pananalapi ng taong bayan. Instead of complaining on what we have, but we stated the fact so that na malaman lang ng tao. Ang una ko talagang kinausap ay yung mga income generating bureau and department ng city government. Sabi ko, magpirmi kayo, kako. Aasa sa atin ang taong bayan na maglilingkod tayo. Ang paglilingkod ay kailangan tustusan ng pananalapi. Hindi naman tatakbo ang gobyerno, sumuisweldo tayo ng 15 at 30, magkaroon ng dilubyo, bagyo, tayo tuloy ang sweldo, pero wala naman tayong serbisyo. So, through these talks, no, inayos ng pamahalaang lungsod ang koleksyon, sistema ng paggastos, o pamamaraan kung saan makakakuha tayo ng mga resources na existing but underutilized, no? Kasi maraming asset ang Maynila na ginahasa, if I may use that term in a different manner, no? Yung bang inabuso, halimbawa, let's just say, just for the sake of conversation, Secretary, meron tayong 2,000 square meter na lupa, naikontrata ng piso per square meter for so long, for Lugi ang gobyerno. Lugi ang Manila niyo. ang word ko nga po hindi lugi, talaga pong raped. Talagang nababoy ba? Dahil sa pagbibigay sa ng mga pabor sa mga iilang naghahanap buhay na kaibigan ng mga nakaraang panahon, ng lumang panahon. So sabi ko, masyado naman yatang unfair ito sa ating mga mamamayan. Then through this disposal, through this utilization and efficient collection and systematic collection, umangat ang Maynila at nakolekta yung tamang mga koleksyon. At in fact, Chief, maalala mo noon, I promised this to the people of Manila at the time, no, in 2019. Yung taxation will stay for the next 5 years, which happened. And we went further dahil naalala mo, nag-declare pa ako ng
tax amnesty kasi masyadong maraming naabuso noon na mga negosyante na nagipit at mga nagbabayad ng amilyar na nahihirapan dahil sa hirap ng buhay, kaya nag-amnestiya tayo. So, itong mga requisitos sa tulong ng mga ahensya ng mga gobyerno ng lungsod ng Maynila, na pagtagumpayan namin, no, yung requirements for the City of Manila to receive that seal of good financial housekeeping. Ibig sabihin, naging masinop ang pamahalaan sa mga income, gastusin at pamamahala ng pananalapi ng ating mamamayan na ipinagkatiwala nila sa city government. Anong naging mensahe niyo niyan sa ating mga ordinaryong mamamayan? Well, kung titingnan nila, kung ako'y mamamayan, no, ikatutuwa ko na nasa tamang proseso ang pamamahala ng pananalapi at nagagamit ang mga resources on its maximum effect. Yun ang tingin ko yan. Yun ang basa ko doon. At yung Good Financial Housekeeping Award mula sa DILG ay hindi basta-basta. Mahirap po makuha yun. No? Mahirap po talaga yun. Ibig sabihin... From 2014, zero. Panahon ninyo, nakakuha ang LGU ng Maynila. Awa ng Diyos. So, napakahirap po noon na makuha. Kasi ang susunod mo nang makukuha doon, hindi ka makakakuha ng seal of good governance kung wala kang seal of good financial housekeeping. It's a prerequisite. Kaya nakakatuwa ho na yung ahensya ng national government recognizing the effort of the local government. Ano po yan? Trophy. Ng mga local government. At particular pa, masailang pang bagay. Kasi ang pinag-uusapan, pananalapi ng taong bayan. Tsaka parang sinasabi mo sa mga taga Maynila, matino ang gobyerno. Kaya mayroong pagkilala. Malamang sa hindi, yun ang tingin kong assessment ng DILG. Pagkatapos yan, Yorme, ay ang LGU Maynila sa panunungkulan ninyo ay tumanggap ng pagkilala award mula sa Philippine Chamber of Commerce and Industry at tinaguri ang Most Business-Friendly Local Government Unit of 2021. Anong ginawa natin dito? Yes, kasi noong araw, maraming steps na ginagawa, no? Para makakuha ng hanap buhay o permiso na makapaghanap buhay sa Maynila. But when we created the BOSS, yung one-stop shop, through Mr. Levy Pacundo and other agencies of Manila, pinuntahan tayo ng ARTA. Pinuntahan tayo ng mga negosyante at nakita nila. Pati na DTI. Ang DTI. Na nakita nila, maayos na yung sistema. And that resonate sa negosyante. Alam mo naman ang PCCI, pinakamalaking chamber of commerce yan sa buong bansa, no? Marami silang miyembro sa Maynila. At ang naging nangyari diyan, para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, alam po ninyo noong araw, no, bago ako mag-alkalde, ang pumapasok na negosyo sa Maynila is about 20-30 billion on average every year. Tayo nung first year natin, 123 billion worth of business. More than double. 500% ang growth, Increase. ang increase natin. Ang binawas ninyo yung human intervention. Alam mo kasi very particular ako, pinagpapasalamat ko sa teacher ko, no, nung nasa Boston ako. Sabi niya, you cannot solve corruption. Siyempre nagulat kami. Yung kagad na sinabi nung teacher ko. Pero may quote naman yon. Sabi niya, the only way for corruption to die is to limit human discretion in government transaction. At ang solusyon ay technology. Sistema. And that was 2012. Ano pa ako noon na vice mayor. So, when I was given a chance to be the mayor, in-implement ko. Nagbawas ka
Nagbawas ng human ako intervention. ng human intervention na Nabawasan yung Eddie at Patty. si Edith yun. Yun yung yung mas naintindihan ng utaw yun. Nawala na si Eddie at Patty. Totoo. Yun po yung nababanggit ko kung minsan. Ayan, sila Eddie, sila Patty, pinagpahinga ko na. Totoo po yun. Yun ang nangyari. Kasi diretso nang kuha ng mga permits, yung matagal na Pati pabilis, pagbabayad. pati pagbabayad. Biri Diretso mo, na. magbabayad ka na lang sa gobyerno, nahihirapan ka pa. At marami kang dadaanan. Ate mo, Secretary, ano kaya magiging pakiramdam ng isang taxpayer na magbabayad ng ako ng amilyar, magbabayad ng ako ng business tax, magpapasakop ng ako dahil maghihingi ako ng permit. It will take me 1 day to pay, the whole day. Tapos traffic, gutom, hirap, pila. Kaya naimbento yung Go Manila. Pag-usapan natin mamaya yan. Yan, Yung Go Manila. Oh. Naalala ko si David Almero. Yeah, Secretary. Yusek na. Yusek. Imagine yung ginawa niya sa Maynila, ginagawa niya na ngayon sa buong bansa. Exact. Alam mo yung IGOB? Tama. Pansinin mo yung IGOB? Kung sa ating mga tagapakinig, pag titingnan nyo po yung IGOB, ang ano po niyan, ang lola niyan, is Go Manila. Ang prototype. Ang prototype niyan. Pang pinagmulan. Yes, lungsod ng Maynila. Balikan natin ang ating panauhin sa umagang ito. Si Yorme, dating alkalde ng lungsod ng Maynila, Isko Moreno. Kanina pinag-usapan natin yung unang dalawang awards, Good Financial Housekeeping Award mula sa DILG at pangalawa ay Most Business Friendly Local Government Unit ng PCCI. Yorme, yung Champion City by Bloomberg, dalawa lang sa Pilipinas. Ang pinagkaluban nito nung panahon ho ninyo, out of 50 cities worldwide, dalawa lang. Ang isa ron ay ang lungsod ng Maynila. Ito ba ay kawing-kawing at may kinalaman din at kabahagi din yun ng kung ano ang ipinagkalob sa inyo ng Financial Good Housekeeping, Most Business Friendly Local Government Unit? Una na nagulat kami when we were our attention were called by the Bloomberg organization. Itong Bloomberg kasi ito isang malaking organisasyon, news channel, economic channel, at saka philanthropies. Walang ibang ginawa yan kundi pag-aralang ekonomiya at ang mga umuusbong emerging economies. Yes, very particular sila sa mga leader. Kasi ang katwiran nila dyan, ang leader can create opportunity for everyone. Ibig sabihin, palaguin ang ekonomiya. Noong kami nasabihan na kami finalist, at isa yung sa Mindanao, dalawa Butuan. lang, Butuan. Dalawa lang kami sa Pilipinas. sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Dalawa lang ang nasa Pilipinas. We were very grateful na na-appreciate ng mga international organization yung nagagawa sa lungsod. Ang naging basihan nila diyan yung paglilinis ng Maynila, pag-create ng certainty of rules sa negosyo at hanap buhay at mga batas, at yung epesyenteng pagpapatakbo ng pamahalaan. Yan yung Go Manila. Diyan nila napansin na may local government unit, may online payment, na ang isang taxpayer, halimbawa, shout out sa mga kababayan natin diyan sa Saudi, ngayon na nakikinig o nanonood, o sa Middle East, o sa Amerika. Halimbawa, may property sila sa Maynila. Naalala ko yan. Habang nagla-live ho kayo sa FB, marami nakabayad na nakabayad ako, na nasa sila. Amerika ako. Oo, totoo yun. Nagkaroon sila ng Hindi na opportunity. ipinadaan sa kanilang kamag-anak at kaibigan. Through online system. Diretso. Through Go Manila, diretso, nakababayad ang tao. Yun ang tinatawag yung certainty of rules. Yes. Biri mo, ilalagay mo lang yung PIN mo or property identification number o title, pangalan, PAC, lalabas na ang assessment o may assessment ka na. O ang kausap mo computer, sistema. O tapos gusto mo i-yadba o di babayaran mo online. O yung pera mo pumasok sa Land Bank of the Philippines na bangko ng gobyerno
at account ng City of Manila. Then you'll get your e-receipt. Bago nagkaroon ng mga rules on how to accept e-receipt, ang Maynila nag-i-issue na ng e-receipt. We guarantee the taxpayer that your receipt or electronic receipt is a valid receipt. Dito At ko- nagkaroon ng kapanatagan ng tao. Bigla ko tuloy naalala, dito lumawak at sumikat yung salitang sana all. Naalala Sana ko, all! Nasa mga comment ng Sa mga tao, comment naalala section, ko sana nga doon. all. Sana makapagbayad din kami sa ganito na kahit kami nasa US, Europe, Middle East, Yes. nakakabayad kami mga OFW na mga taga Maynila. At akalain mo na pabor, Secretary, sino mag-aakala na magkakapandemya? Papunta ako ron. Oh, 'di ba? Oo. Paano ka makababayad ng amilyar? Paano ka makatutulong sa pamahalaan? Paano ka makapagbabayad ng business tax kung wala yung Go Manila? Paano tatakbo ang gobyerno? Bawal lumabas noon. Tama-tama. Oh. Kinilala rin ang lungsod ng Maynila 2021 Galing Pook Awards for Innovative COVID-19 Response. Pag-usapan nga natin ito, COVID-19 Response. Anong ginawa ko ninyo? Na sa tingin ninyo ay lessons learned that hindi kasi, wala kasing taong pwede magsabing hindi na mangyayari ang mga ganito o kahilintulad ng mga pangyayari. So anong ginawa, step by steps ginawa ng lungsod ng Maynila noong panahon na yun at kinilala kayo Galing Pook Awards? Nung umpisa, Sec, naalala mo, tanong ako ng tanong, December pa lang, nagtatanong, sabi ko, mukhang masama tong nangyayari sa... 2019 yun. Oo. December 2019. Pinanonood natin na doon nagde-declare na ng epidemic. Yung attention ko were called, sabi ko, parang masama yung sitwasyon. And fortunately, if I may refresh everyone's memory, ang daming pumunta sa ating ambassador. Remember? 34. Oh. Your first 6 months, 34 ambassadors. Nagulat ako. And with that opportunity, 34 ambassadors, nakapag-create imagine. tayo ng relationship. Ang Manila nakapag-create ng relationship sa abroad, no? Through this embassy or ambassadors. And I remember it vividly talking to British ambassador. Tapos Sabi- iniyaya ka. Sabi ko, what do you think of this situation in China? That was like, I think, January na o February. We are already preparing for inevitable. Kasi nga, baka magkaroon na ng Hindi pandemic. na maiiwasan. Hindi na maiiwasan. Ng So, sabi paglala ko, ng sitwasyon. sabi ko, pwede ba ako na sa salitang Ingles, no? Baka makahingi kami ng plano ninyo. Mabait naman yung ambassador, lumipad ako kagad sa London. And then nakausap ko yung head of Corona British Response Agency. Cobra. Then may pinapakita ito mga batang Maynila. Nakakatawa to. Pinapakita niya yung plano. Yung Brit, sabi ko sa kanya, sir, I hope you don't mind. Can I have a copy of that? Mga ngopya tong batang kaklase mo. Dahil sabi ka, mabait naman. Ano na yun mga isang linggo bago Yes. nagdeklarasyon. A few days before that, magla-lockdown na ang buong mundo. At nasa London ka. Nasa London pa ako. Mabait naman. Yun yung binigay sa atin. Yun yung tinayo nating plano. Code M. If you remember that, Sec. Code M. CODE tapos -M. Code M stands for contain, delayed, and mitigate. Contain the infection, delayed the growth, and mitigate the socio-economic impact ng pandemic. Doon po natin nakopya yon. Kaya kung bakit nagkaroon tayo ng massive na mga holding areas ng mga possible or future patient ng COVID. At
nandyan yung sa bakuna 24/7, nandyan yung cold storage facility kasi parating na rin naman sa darating na mga ilang buwan. Na-anticipate mo na. In-anticipate ko na -10, -30, -26, -30, -70, -80 para sa Sinovac, AstraZeneca, ang tawag yan, Pfizer, and so on, and so, pati J&J, Johnson & Johnson. So, malayo pa lang, meron na tayo, in fact, modesty aside, tayo yata may pinakamalaking storage facility sa buong Pilipinas. In fact, ginamit ng national. Pinahiram naman natin. Pinahiram naman natin. Kasi Nagamit din ng tulong-tulong national, doon. Tapos, nung itinatag natin, nung nakita natin yung India, naghihikaw sa oxygen, namili kagad tayo ng tangke ng oxygen. Tapos, nung nagkakaubusan ng ospital, naalala nyo po mga Bedrooms. kababayan, oo, yung bedrooms, no? Despite na nagtatag tayo ng mga COVID center sa ospital, nagtatag pa tayo nung Manila COVID-19 Field Hospital sa Luneta in 52 days. Na nagamit din ng national. Lalo na ng mga OFW at mga ano tawag doon repatriated ba tawag doon yung OFW. yung pinauwi. Pinauwi, pero hindi tatanggapin ng kanilang mga pamilya at ayaw din tanggapin ng ibang local government unit. Sa Maynila Inabsorb ngayon tinanggap sa lungsod ng natin. Maynila. Kasi natotosgasan sila doon sa hotel nauubos yung ipon nila. So, narinig ko yung kwento na yun. Sabi ko, hindi. Pag nag-positive, dali mo dito. Tapos, doon na yung Molnupiravir, Remdesivir, Tocilizumab, ang mga mamahalin. May prinsipyo kayo ron Yorme. Kasi kung pababayaan mo yan sa ibang lugar, dadami at dadami yan at baka tamaan pa rin naman ang mga kababayan natin sa Maynila. Alam mo, good observation, Sek, no? Bakit nagkaroon ng open policy ang Maynila sa vaccination? Pati sa gamot, sa pati sa Remdesivir, isolation. Ang katwiran ko dyan dati, hindi ko naman mapipigilan yung virus. Virus, correct. Sa pagkalat. Wala naman geography yan Now, while we are protecting our people in Manila, we wanted to protect also those people who will come in and out of Manila. Correct. It's either they bring us virus or we send them virus. Halimbawa, isang example mo dyan, yung nagdadala ng vegetable sa Divisoria. Yan. Kaya tayo nagbakunahan sa gabi. Hindi natin pwedeng hindi tulungan yung mga taga-Benguet. Shout out sa mga taga Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Benguet, Kalinga. Binakunahan natin yon yung mga driver nila. Tapos sa buong Luzon yung mga taga Pangasinan nagbabakuna sa drive-thru while we are vaccinating our people. Hindi pa uso ang drive-thru noon. Naging ano yan naging excursion. Natutuwa naman ako. Alam mo yan, maganda dyan, Sek. Ang dami. Di ba nag-open na yung trabaho? Ang problema, yung ang nakakatuwa lang sa mga taga Maynila, ikinukwento nila sa kapwa nila nag-oopisina sa Makati, sa Taguig, ganyan. Uy, magpabakuna kayo doon sa amin. Again, dito na uso yung sana all. Yun. Kaya nangyari after office hour sa gabi, opisina, nagdadatingan doon sa Mahaba ng pila. Mahaba. Minsan. Kami naman, alam mo pandemya yun, tulong-tulong. Bawat buhay mahalaga. Bawat buhay, mga taga Maynila man o kamag-anak nilang nakatira outside of Manila, mahalaga ang buhay noong pandemya. In fact, kahit mayamang tao, walang bisa yung bilyon-bilyon nila. Meron tayong isang pasyente, bilyonaryo. Alam natin pare-pareho, bilyonaryo. Nakapila siya sa Chinese General Hospital for almost 8 hours sa parking lot. Ni isang kama. Hindi Walang siya available. ma-accommodate. Sapagkat walang available. Ang nagligtas sa kanya, Santa Ana Hospital. Just imagine, with all the money in this world. Tapos, ang dami nilang pera. The same Santa Ana Hospital na maraming cabinet members. Tapos,
Noong ang dami-dami nilang pera pero wala silang mabiling remdesivir. Wala silang mabiling tocilizumab. Wala silang mabiling molnupiravir. Ang City of Manila, pinagtatampo nga sa akin minsan ng ibang mayor yun dahil tayo nagbubuday-budaygan ng gamot. And the logic behind is gusto ko proteksyonan yung mga taga Maynila Ngayon, kung hindi naman nagagamit at nagagamit ng ibang tao, pinagpapasalamat ko sa Diyos. Abay, bakit? Abay, ibig sabihin, we are in a good condition. Correct. Oh. Depende sa perspective lang naman At yan. mabuting tulungan ang iba sapagkat pag hindi natulungan yun, Ay, sila maapektuhan naman din ang kami. pwede pang makahawa din. Yes, iikot lang yun. Iikot lang yun. It will never stop. Tama nun si si Secretary Anyo, naalala nyo na Correct. hindi natin pwedeng lagyan ng boundary ang COVID. Kasi nakatawid nga sa Pilipinas Wala namang kalsada between China and Philippines. But here we are. I mean, it can go anywhere. So the best way to do and approach it is para sa lahat. And that, salamat naman at binigyan tayo ng pagkilala sa ganong gawain ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Alright,